Hello mga bata, may tanong ako sa inyo. Napansin nyo ba na dati kasya pa sa inyo ang inyong paboritong pantalon? Pero ngayon, parang ang bilis nyong tangkadan. O kaya naman, mas nagiging conscious na kayo sa inyong itsura. Kung oo ang sagot ninyo, ibig sabihin, ikaw ay nagbabago. At alam nyo ba, normal lang yan. Kaya sa araling ito, pag-uusapan natin ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Bakit ito mahalaga? At paano natin aalagaan ang ating sarili habang tayo ay lumalaki? Sa pagtatapos ng video na ito, inaasahan na ikaw ay makakatukoy ng mga pagbabagong nararanasan sa sarili. Mauunawaan na ito ay bahagi ng paglaki at makapaglalahad ng paraan ng pangangalaga sa sarili. Balikan natin ang nakaraang aralin. Sagutin ninyo ito. Mahalaga bang pahalagahan ang sariling buhay? Tama, oo. At ngayon, iugnay natin ito. Kung mahalaga ang ating buhay, dapat din ba nating pahalagahan ang ating pagbabago? Siyempre, oo rin. Obserbahan ninyo ito. Ano ang napapansin ninyo? Correct. Iba't ibang yugto ng buhay. Habang tayo ay lumalaki, may mga pagbabagong nangyayari sa ating katawan, isip at damdamin. Alamin natin ang tatlong uri ng pagbabago. Una, pagbabagong pisikal. Mga nakikitang pagbabago sa katawan tulad ng pagtangkad, pagkakaroon ng tagihawat, pagbabago ng boses, pagkakaroon ng buhok sa katawan. Pangalawa, pagbabagong emosyonal, pagbabago sa damdamin, madaling mainis, minsan malungkot o masaya, mas sensitibo. Tatlo, pagbabagong sosyal, pagbabago sa pakikisalamuha tulad ng pagkakaroon ng barkada, pagiging conscious sa sarili, peer pressure. Alam nyo ba kung bakit tayo nagbabago? Dahil ito ay bahagi ng ating pag-unlad bilang tao. Ayon sa pag-aaral, dumadaan tayo sa iba't ibang yugto ng buhay, mula bata hanggang matanda. Lahat ng ito ay normal at dapat nating tanggapin. Ngayong alam na natin ang mga pagbabago, paano natin aalagaan ang ating sarili? Kumain ng masustansya, mag-ehersisyo, magbahagi ng nararamdaman sa pamilya, magkaroon ng tiwala sa sarili, tanggapin ang sarili. Importante rin na humingi ng gabay sa magulang o taong pinagkakatiwalaan. Halimbawa, si Ana ay nagkaroon ng pimples kaya nahiya siya. Ano ang dapat niyang gawin? Tanggapin ang pagbabago. Mag-alaga sa sarili. Huwag mawala ng tiwala sa sarili. Dahil tandaan, lahat ay dumadaan sa ganitong yugto. Ngayon ikaw naman, ano ang isang pagbabago na napansin mo sa sarili mo? Paano mo ito hinaharap? Mga bata, tandaan, ang pagbabago ay bahagi ng paglaki. Hindi ito dapat katakutan. Dapat natin itong tanggapin at pahalagahan. At higit sa lahat, ikaw ay mahalaga kahit nagbabago ka. By the way mga ka-study buddy, available na ang complete PowerPoint presentations ng lahat ng lessons dito sa ating channel, Study Buddy PH. Super helpful nito lalo na sa mga teachers na gustong mas mapadali at mas maging engaging ang kanilang lesson presentations. At syempre, mas maiintindihan din ng students at parents ang topics, mas clear,
mas organized, at mas effective ang kanilang pagre-review. All lessons are based on the revised K-12 curriculum, kaya sigurado kayo na aligned ang content sa mga dapat talagang matutunan ng learners sa school. And if you'd like to get a copy, check nyo lang ang link sa description below. Kung may natutunan ka today, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam mga bata! Ngayon, gawin natin ang mga sumusunod na gawain upang mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagkatuto. At ngayon naman para sa ating ikatlong araw, gawin natin ang mga ito. Narito naman ang inyong ikatlong gawain. Para malaman namin na may natutuhan kayo sa ating aralin, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit.